Magandang araw mga ka-Best Buys, and for today's video, tayo yung papadala uli ng tatlong generator natin, ang ating Philking 4200, ang ating Philking 10 kVA na diesel silent, ang ating 4200 na remote control. So bago ang lahat mga ka-Best Buys, kung kayo po ay bago sa aming channel, kung maaari lamang ipaka-subscribe ang aming YouTube, Facebook, and TikTok. And without further ado mga ka-Best Buys, tara, i-vlog na natin to. Okay, so mga ka-Best Buys, ipapadala natin yung ating generator na ito. So ito ang ating 4200 fully automatic inverter silent generator. So mapupunta po yan sa Calapan kay Sir Leonardo Escalona dyan sa Calapan City. So Sir Leo, ito po yung generator ninyo, ano? Ang ATS niya fully automatic, ang unit niya, so makikita nyo naman po, tested na po yan, and ngayon na-start na namin kanina, i-start po ulit natin ngayon. So mamaya po natin i-vlog yung kanyang ATS kapag siya ay naka-setup na, kasi inuna po muna natin itong 10 kVA. So i-start po natin muna para malaman niyo na working yung ating generator. So nagkakaroon kasi ng second na trial kapag uminit na yung generator. Pero kapag yan ay malamig na malamig, isang beses lang yan mag-start. So laging pangalawa yan, basta may init na. Okay? So ito pong ating inverter silent generator na fully automatic. Siya po ay automatic na nabubuhay and automatic na namamatay kapag siya ay merong ATS. Pero kapag wala siya, hindi siya connected sa ATS, magpupush start lang tayo. Napakaganda po ng kanyang button, no? So parang sa sasakyan na, parang mas maganda, mas fancy pa nga siya tingnan kaya sa sasakyan eh. So nandito rin sa harap ng panel natin ng dalawang 220 volt na AC output, ang kanyang ATS port. So kapag may mga ganyan po, automatic yan, may ATS, ano dapat yan, ATS box. So kapag tinatanggalan ng ating mga seller ng ATS, ibig sabihin, nagtitipid yung mga yun. So tayo dito sa Best Buys Mindoro, hindi tayo nagtitipid hanggat maaari na kaya nating ibigay yung full na specs na dapat na matanggap ng ating generator. Yun ang binibigay natin. Though medyo mas maliit ang kikitain natin kapag binigyan pa natin ng mga ATS, pero wala tayong problema doon dahil ang mahalaga, maibigay natin yung satisfaction ng ating kliyente. Okay? So dito pa rin sa ating 4200, meron siyang parallel correction para makapag-doble tayo. Let's say ito ay 4200, so pag dalawa na yan, magiging 8400 na siya. Next is yung ating flow control para sa gasoline. And then ang ating economy on and off para mas matipid yung ating konsumo sa gasolina. So mga ka-Best Buys, ang ating generator na rin ito ay very portable. Kung makikita ninyo, ang dali lang yung i-move. Ito mga ka-Best Buys ay 50 kilos, pero kapag may ganito halos 10 kilos na lang yung timbang niya. Okay? Dito rin mga ka-Best Buys, makikita natin yung serial number ng ating generator. So nandito sa nandiyan ang serial number ng ating generator. So yun na nga, nakuha na natin yung ating serial number ng ating generator. So mga ka-Best Buys, kinukuha natin yung serial number para at least alam ng ating kliyente na yung generator na tinetest natin is yung generator na marireceive ninyo na perfectly working, ano. Kasi mahirap naman po yung kunwari meron naman tayong binavlog tapos hindi naman pala yun dumadating. So mas maganda pa rin talaga yung may identity yung bawat generator na tinetest natin para yun din yung magiging palatandaan ng ating kliyente para makita niya rin doon na yun talaga yung dumating. So napakadali lang din naman po ibalik ng ating battery, no. So silipin niyo ako mga ka-Best Buys kung paano natin nababalik ito. Ayan, may strap po siya dyan sa loob. Hahawakan lang natin yan. And then saka natin ipapasok ito. Yan. So lilinisin lang natin ng konti. Yan, and i-strap lang po ulit natin. Ayan yung strap. Baba.
And okay na. So para mas malinis, ayusin natin yung connection ng baterya. Ayan. Okay na, perfectly working na siya. And ibabalik natin ito. Ayan. So, babalik natin doon para makita nyo kung gaano siya ka-portable. Okay, so itest naman po natin ngayon yung kay Sir Leo na fully automatic na generator yung photo niya, okay? So Sir Leo, ito po yung t-shirt niyo. Ayan. And test natin naman. So ngayon mga ka-Best Buys, para i-test natin yung ating functionality ng ating ATS sa 4.2. So ito nga, nakakonect na siya. So may kuryente na yan. Ibig sabihin mga ka-Best Buys, may kuryente yung main line. And kapag tinanggal natin ito, ibig sabihin dapat ito ay mag-automatic on siya, mabubuhay siya. And mamaya silipin din natin yung flicker nito kung gaano rin kabilis. Okay? So check muna natin kung ano ba siya, reset, okay, hindi. And then check natin yung connection kung okay. Hindi siya naka-reset. Okay, no? Naka-connect na ang ating ATS sa ating generator output. Okay. Input, okay, okay na, check na. So everything's perfectly working na. And auto, everything's okay na ba? Okay na, okay na. So bunutin natin to. Ayan, nawala na kuryente. So Sir Leo, ganito yung mangyayari sa inyo exactly. Ayan. Sabihin, mainit pa yung yung generator natin since the last time na binuhay natin ito. Bibit po natin. Ngayon, ibalik po natin yung kuryente. Ibalik natin let's say nagkaroon ng kuryente. Hinap po natin yung yung flicker. Yun! Halos wala. Makamatay na mo yung generator na yan. O, isa pa mga ka-Best Buys, no? Para mas mahaba yung exposure natin. At mas mahaba yung trial time. Patay yung kuryente. Hintayin natin mabuhay si generator. Mabuhay naman. Runtime 229 volts. Balik na natin ito kung bakit may kuryente na ulit. Yun, switch na. Switch na siya. Makamatay na sa generator. Perfect. Okay. So disconnect na natin, sir, ha? Sir Leo, ito na po mismo yung unit na matatanggap niyo. Tested na ito and ready for shipment na ito. Siguro tomorrow na po yung nito, ang alis nito dito sa San Jose, and then within that day, kasi nga kabilang probinsya lang naman kayo, ma-receive din po yung mga mga bandang hapon. Sir Leo, maraming salamat. Okay, pack up na kami. Manual. Pag ganito po, pag minanwala natin, hindi na siya mabubuhay. So ito po yung diskarte, mga ka-Best Buys, kapag gusto nyo na iwan yung generator na hindi mag-automatic na mabubuhay at mamamatay. So advisable lang ito kung wala naman kayong kailangan na i-maintain na dapat powered yung inyong appliances. So halimbawa, meron kayong mga frozen goods o kaya nagsusupply kayo meron kayong gadget na kailangang buhay for 24 hours.
So, kailangan ng automatic. So, yun, i-automatic siya. Pero kung hindi nyo naman kailangan at talagang solely for your purpose lang, kapag nandiyan kayo sa bahay, kailangan may aircon lang kayo, may kailangan nyo lang ayaw nyo lang bumabangon pag kayo ay nawala ng kuryente. So, ito yung perfect na pinakamaliit na may ATS dito sa Best Buys Mindoro at sa buong Pilipinas, mga ka-Best Buys. Tayo lang na meron ito. Maraming salamat, Sir Leo. Ito na po ipapadeliver namin sa inyo, mga ka-Best Buys. Dito naman tayo sa ating Philking 10K VA. So, ang ating Philking 10K VA naman, mga ka-Best Buys, ay magpupunta kay Sir Brian Bongko dyan sa Bataan. So, itong ating Philking na 10,000 kVA, diesel na po ito, silent type, with ATS, with remote, napakakargado, at meron pa siyang digital controller. Ito po, mga ka-Best Buys. May nakita na po ba kayong ganyan na generator dito sa Pilipinas? Yan, so may nakita po bang kayong ganyan? Parang wala pa, di ba? So, isa po kasi ito sa mga gandang features dapat na meron sa generator. So, ang mga iba nating seller, tinitipid nila yung kanilang 5-in-1 controller, pero tayo dito sa Best Buys Mindoro, hindi natin gagawin yon. Hanggat maaari, yung pinaka-the best na setup, yun ang ibibigay natin sa kanila. Okay? So, mga ka-Best Buys, ito naman yung kanyang ATS, napakaganda rin, dilaw. So, nagko-complement siya sa ating generator, which is dilaw na dilaw. Ito naman ay medyo yellow-green. Mga ka-Best Buys, so nandito rin ang ating generator sa loob. Ito po. Yung ating engine, mga ka-Best Buys, is 195. So, yung mga nakakasa ngayon sa market is 192. Mga lumang version na po yun ng mga makina. So, ito po sa atin, mas malaki ng konti kumpara sa 192 dahil ito ay 195. Mas latest din po ito. Kaya mas maganda ang performance nito kaysa doon sa 192. So mas mahal nga lang din ng konti yung 195, pero mas reliable naman itong unit na to kasi mas malaki ito. So mas malaki yung ating makina ng ating diesel generator, mas maganda kasi hindi siya hirap. Okay? So ito naman yung ating battery. Kung makikita nyo ang Divinity, napakagandang battery po niyan, mga ka-Best Buys, no? So ito naman po yung ating filter or yung ating diesel fuel filter. So meron po tayong extra ganyan dito sa inclusion ng package nito. Ito po yung ating manual na off. Kung halimbawa po na hindi mamatay yung ating generator at magkaroon ng problem, yan po yung magiging emergency stop natin. And then ito naman po yung kanyang fuel, ito po yung kanyang oil inlet. And dito naman po yung ating drainage. So, mga ka-Best Buys, lagi lang natin i-on ito para lagi siyang mabubuhay ng automatic. Pag yan ay naka-off, yan ay hindi mabubuhay. Kasi yan yung kanyang pinaka-manual on and off dito sa loob. Okay? So, dito naman po tayo sa ilalim, mga ka-Best Buys, para sa additional features ito. So, meron din siyang electric starter kahit siya ay automatic na. So, ang kagandahan nga dyan, mga ka-Best Buys, kahit po yan ay naka-off, yan ay mabubuhay. So isang magandang feature yan para hindi naka-standby yung ating genset controller. So kahit naka-off siya, good to good siya. Pwede mong gamitan ng remote at pwede ring gumana itong ATS. So ito po yung kanyang 220 volt output AC, ang kanyang breaker. Ito naman po yung kanyang ATS port na 5 pins. Ito po yung kanyang ground. Dito po yung charger ng kanyang DC. So, ito naman po yung fuse ng ating DC. 60 Hz na siya, mga ka-Best Buys. Kaya, syempre, perfect yan sa pagkakagawa ng mga appliances dito sa Pilipinas. So, dito naman sa taas, mga ka-Best Buys, makikita natin yung napakagandang finish ng ating generator. So, nandiyan din po yung mga warning na stickers natin na kailangan nating basahin para tumagal yung ating generator. So, tulad nga po nito, mga starting warning na yan. Check natin yung ating fuel, yung ating oil. So, wala ka dapat halos mamimiss dito dahil kung hindi mo ito babasahin, ano pang silbi ng mga stickers na ito, mga ka-Best Buys. So, ayan. So, dito naman sa kabila, yung ating oil level. So, makikita natin dito kung gaano kadami yung oil na kailangan natin.
and yung kanyang frequency ng pag-change oil. Okay, so dito naman po iba pang mga safety information na dapat nating mabasa, and huwag nating itatabi sa ating masyado yung generator natin para sa risk ng carbon monoxide poisoning. So ito po yung kanyang gas cap dito sa taas. Ayan mga ka-Best Buys. So wag po nating tatanggalin itong filter na yan, napakahalaga po niyan. Kasi po kapag nagkakaroon ng tinga o dumi yung ating diesel, wala pong sasala na doon. At ang sisirain ng una isang ating fuel pump or yung ating injector and nozzle tip. So yan po yung magiging unang problema ninyo kapag marumi yung mga diesel na nabibili ninyo. Wala naman pong problema kahit saan kayo bumili. Pero make it sure na malinis po ang mabibili nyong diesel. So, ayan. So meron din po siyang gauge dito mga ka-Best Buys. Ito. So makikita natin dito kung gaano na ba kadami yung level ng ating diesel. So meron yung red, ibig sabihin empty na yan. So kapag nandito yan sa dulo, ibig sabihin full yan. So konti lang nilagay natin dyan, parang 3 litro lang para lang ma-prime yung linya. Hindi naman tayo magtatagal na papaganahin tong generator eh. Okay, so huwag natin kalimutan na ang fuel nito ay diesel, hindi po ito gasoline. Okay, mga ka-Best Buys, may isa pa akong good news, no? Mula po sa mga units na to ay magbibigay tayo ng free Best Buys Mindoro Filking shirt. Napakaganda niya mga ka-Best Buys, ano? Napaka-linis tingnan, tapos simpleng-simple lang. Yan, ipamibigay po natin ito sa lahat ng Filking generator buyers natin from this day onward. So limited lang po ito. Alam po ay 25 units lang po ang pinagawa namin ito. So sa first 25 units po or first 25 buyers ng ating Filking generators, magsimula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki natin hanggang 12 kVA, makaka-receive po kayo ng isang shirt mula sa amin as giveaway. Ito ay mga dry fit. Yan ang likod niya. Okay, ganda, no? So ilibigay po natin ito libre dito sa ating mga buyers ngayon. Okay? So mga ka-Best Buys, dako naman tayo dito sa likod naman ng ating generator. Hindi pa tayo tapos eh. So dito sa likod ng ating generator mga ka-Best Buys, dito natin makikita yung mga other components itong generator na to. So ito yung ating ABR, yan ang kumokontrol ng 220 voltage ng output ng AC. So halimbawa na yung generator ninyo ay nagpo-produce ng lesser than 220. So most likely may isang counterpart yon doon, ito. So hindi siya solely dito lang maaaring mababala yung RPM or may ibang problema. Pero kapag sa voltage, laging may counterpart ito doon sa nilalabas niyang AC output. Okay, nandito naman mga ka-Best Buys yung ating solenoid starter, ang ating starter motor, ang ating rectifier, ang engine natin. Yan nga, sinabi natin, no? Yung ating engine is 195. So may markings yan dito mga ka-Best Buys. Makikita natin yan na 195 talaga ito at hindi ito yung mga old model na 192. So ayan po, nakikita nyo na ba? 195 FA. Okay? So at times nga pala mga ka-Best Buys na halimbawa hindi mag-start yung ating generator or hindi kumasa. Ang may kasalanan dyan mga ka-Best Buys ay ito. Yan, kapag hindi kumakasa yung starter, yung hindi siya papatuloy sa start, yung parang nagkiklik lang siya, kadalasan yan yung may problema, yung solenoid starter. So, dito sa atin sa Pilipinas, napakadala na nagbebenta ng solenoid na ganun. So, kapag binenta yan, is buo assembly. Pero dito sa Best Buys Mindoro, mga ka-Best Buys, meron tayong mabibiling solenoid lang. And, itong rectifier niya or yung kanyang charger, meron din tayo yung mga stocks niya. Yan ang usual na consumables ng ating mga generator, lalo ng diesel generators natin. Mga ka-Best Buys, nga pala, nakalimutan ko, maaaring di tayo mag-change oil dito sa likuran ha. So, ito, may nakalagay dyan ng oil, ibig sabihin, yan ay pwede rin paglagyan ng oil. So, kung yung nasa harap po natin na oil inlet is kadugtungan din yan. Kaya huwag kayong matatakot na maglagay dyan. If ever na ito yung accessible point, okay tayo dyan. Pwede tayong maglagay ng oil dyan. Ano pa ba? So, okay. So much for our 10 kVA
Mga ka-Best Buys, walang ganitong feature sa atin dito sa Pilipinas, kundi tayo lang, no, na may remote control na, may ATS pa. So, i-check naman natin yung ating remote control nitong ating 10K VA. So, ito yung mga ka-Best Buys, oh. Ito, ayan. So, kung makapansin niyo mga ka-Best Buys, di ba, naka-off pa yung lahat. Pero, naka-connect naman yung battery. Ayan, naka-connect yung battery. So, i-test natin kung gagana yung ating 10K VA. So, pinagmamalaki natin yan, no? So, itong nasa gitna, yan yung ating on and ito naman yung off natin. Double press lang natin yan para mabuhay. So, testing natin. So long press lang ito. Ayun. Ganun lang. Ang smooth niya mga ka-Best Buys, no? So, ang ating nga palang presyo ng ating Philking 10K VA is 77,000. Included na po dyan yung ATS natin. So, sa 77,000 na yan, you get a generator na 10K VA and yung ating ATS. So, ang difference po niyan doon sa isa nating variant, which is yung standard, is 10,000 pesos. Yung ating standard variant ay 67,000. Ito naman po is 77,000. Ang mga ka-Best Buys, i-test natin yung ating ATS. Ano? So, gumamit tayo ng extension para dito kunwari yung source natin. Ito yung main power natin. And then, pagganahin natin yung ATS natin, dapat yan ay automatic na mabubuhay and automatic na mamamatay. Okay, i-set up natin. So ito mga ka-Best Buys, kung makikita nyo to, yung may ano ba tawag ito? Pangil? Pangil ba ang tawag dito? Ayan, yung may pangil po na yan, yung may konting kudlit na yan, diyan po ay dito isasaksak sa may konting kudlit lang din. Almost magkapareho sila, pero may konti talaga siya ang difference eh. Diyan po natin isasaksak yan. And tatwist natin para sa lock. Yan. Para hindi mabubunot. Yan. So ngayon, kaya hindi siya naka-automatic kasi naka-off yung ating ATS. Ito po yung control niya, off. Ngayon, i-on natin siya mga ka-Best Buys. Ayan. Oh, peg. Wala ka ng failure. Oy, wala. Wala. Okay. And then, yan natin. Simulate na natin. Di ba may kuryente kunwari? May power yung ating main line mga ka-Best Buys. Ngayon, anong mangyayari kapag nawala o nag-brown out o namatay yung kuryente, wala tayo ng supply ang main line. So ito yung ating main line kunwari. Huhugutin natin ano. Nawala ang kuryente.
napansin nyo rin kanina, hindi nga pala nag-open yung ilaw natin kasi yung breaker natin ay nakababa. So dapat nakataas yung ating breaker every time na magagamit tayo ng function ng ating ATS. Kasi hindi po papasok yung kuryente sa loob ng ating ATS kung nakababa itong ating breaker. So ngayon, i-simulate ulit natin na naka-on na yung breaker at silipin natin yung ilaw kung mag-flicker ba siya kapag nag-transfer. Okay? So ngayon mag-flicker siya kasi papatayin ulit natin yung supply niya, yung supply ng mains. Hugutin muna natin ha. Ayan, namatay na. Ngayon, dapat mabubuhay si generator. And pag nabuhay si generator, dapat ng ating ilaw kapag bumalik na yung main power o yung main line. Sasaksak natin ito mga ka-best buy. Yun, nag-transfer na mga ka-best buy. So nakita nyo ba na nag-flicker siya? Di ba hindi? Hintayin naman natin mamatay yung generator. Ayan, napaka-smooth, napakaganda ng tunog ng ating makina ng 10 kVA. Ano? So, yung ating 10 kVA na ito mga ka-best buys, actually, marami na naman tayong nadala na 10 kVA na diesel generator. Pero, yung makina nito, mas smooth talaga siya and hindi siya nag-fail hindi tulad nung mga una nating mga nadala. Although dala pa rin naman natin yung mga brands na yun. Pero ito, hindi siya nagmi-miss kada start nito, talagang start agad siya. Kasi usually, mga generator na diesel generator, kapag pangit yung kanilang solenoid na nakakabit doon, kapag in-start mo na ganan, pumapal na yun, hindi siya nagdidire-diretso yung crank. Pero ito, kapag nag-start siya, hindi siya nag-second trial. Unang start pa lang, start na kagad siya, hindi na siya nagdo-doble-doble pa. Ang unit nito ay mapupunta dyan sa copies kay Sir Marcelo and Ma'am Michelle Palomo. So ito po ay pumasok sa ating TikTok shop. Okay? So ito po yung ating generator. So ito po ay iba doon kay Sir Leonardo at mas mura po ito. Same lang po yung unit niya mga ka-best buys pero yung features niya is magkaiba. Ito po ay remote start. Yung kay Sir Leonardo naman po ay fully automatic. And ito po ang kanyang remote starter. I-test po natin. Ito naman po single press lang. Naka-off yung battery yan. Yan mga ka-best buys. Ito nga pala, buti na lang at nag-miss tayo. Ano? Kasi ang ating generator na ito mga ka-best buys, hindi po ito pwedeng i-standby yung battery ng matagal na panahon kasi walang nagcha-charge sa kanya. Unlike nung ating 4.2 na automatic, yung full automatic natin, yung may ATS, automatic na nagcha-charge po yun or may trickle charger siya. Whenever na bumaba yung battery level, nagcha-charge po yung ating battery. Pero kung remote control po yung ating generator, itong 4.2 na remote control, hindi po siya, wala pong paraan para mag-charge siya dahil wala po siyang trickle charger. So, kung ano lang po yung power ng ating battery, yun lang po yung isusustay niya hanggang sa kayanin niya. Usually, inaabot po ito ng 2 hanggang 3 araw bago ma-discharge. So, after mo gamitin sa magdamag, pwede mo siyang i-start sa umaga para magkarga and hindi siya malobat, and then pwede mo na siyang patayin. And then, at the times na mawala ng kuryente, within 24 hours, pwede naman siya naka-standby lang yung kanyang battery, pero kailangan ma-follow up mo siya na ma-charge yung kanyang battery or mabuhay mo man lang siya within 24 to 48 hours na naka-standby siya. Okay? And then, mga ka-best buy, silipin din natin yung pagkakaiba ng ating Philking na
fully automatic dito sa ating remote start, ano. So ang ating remote start mga ka-Best Buys, wala siyang push button na bilog. Ito ang kanyang function naman, itatlo lang. So off, on, and start. So may battery control siya. Yung ating Philking na full automatic, walang battery control. May choke din dito, dun sa kabila wala namang choke. So the rest is almost parehas na lang, kasi parehas naman talaga siyang 4,200. So ito nga pala yung ating Philking na portable inverter generator manual. So nakikita nyo naman, hindi rin ito tinipid. Yan ang pinagmamalaki natin dito sa Best Buys Mindoro. So meron tayong manual na hindi talaga tinitipid. Even yung ating 10 kVA mga ka-Best Buys, ayan, hindi rin po tinipid ng manual. Kung mapapansin nyo yan, kung makikita ninyo, yung manual po yan ay may isang generator, manual sa generator at manual para sa makina lang. So napaka detail din yan kumpara dun sa mga ibang diesel generator na tatlong nakatuping papel lang yung kanilang manual. Okay? So mga ka-Best Buys or sir, ito po yung inyong serial number. Ayan po ang serial number ninyo mga Ma'am Michelle. Okay? So ibalik po natin itong generator, ang ating battery ng generator. Ipapaandali po natin ito. Kaya huwag na muna natin i-strap. Andali po muna natin. So, ang remote control natin. Oop, naka-off. Best Buys at makikita natin 60 Hz 00 ang runtime, therefore bagong bago talaga siya. 228 ang voltage. Ayan. So umiikot lang po siya sa tatlo kasi nga Hertz, volts and time. Napaka-importante po niya mga Best Buys, ano? So naka-echo off siya ngayon. I-echo ko natin. Kung makapansin rin yung may ng konti, pero kapag in-echo natin, tatahimik pa yan. Ha? Patayin po natin. So ito mga ka-Best Buys, ang isa sa pinaka-reliable talaga natin na generator na binibenta, itong Philking 4200. So mga ka-Best Buys, report lang natin, ano, yung ating Philking 4200 mga ka-Best Buys ay may pinakamalaking nasira, o pinakamalaking nasira na dito is yung tag 10 pesos na 10 ampere fuse. Yun pa lang po yung nagiging pinakamalaki o pinakamahal na piyesa na napalitan natin sa lahat ng Philking 4200 na naibenta natin. So yung iba po, nagkakaroon ng bara yung karburador, pero libre naman po yung ang pagkukumpuni nun kung kayo ay marunong magkumpuni ng carburetor. So lilinisin lang natin yon, bibigyan lang natin ng pressure, yung mga butas ng kanyang carburetor is bubugahan natin ng hangin or compressed air, and after cleaning the carburetor, okay na uli yung ating mga units. So yun lang po yung update natin. Kung tatanungin niyo po kami sa reliability ng ating Philking 4200, talagang napakatibay nito mga ka-Best Buys. Okay? So mga ka-Best Buys, yun nga. So at meron tayong mga free shirt ngayon. So mag-avail po kayo ng generator dito sa amin sa Best Buys Mindoro. And ito nga po yung sample ng ating shirt. So suot ko na ngayon at ito po yung magiging official logo natin for now. So limited po yung ating mga stocks ito, kaya kailangan po maka-avail na kayo mga ka-Best Buys. So maraming salamat mga ka-Best Buys sa panonood ninyo sa ating vlog. And sa inyong mga clients natin, sa buyers natin today,
Maraming salamat sa pagtangkilik sa Best Buys Mindoro sa aming generators. Kung maaari lamang po kung kayo po hindi pa nakasubscribe sa aming Facebook, YouTube, and TikTok, pakisubscribe po, pakilike and follow, pakicomment po kayo. At tawagan kami sa cellphone number na to para sa inyong mga orders. Maraming salamat mga ka-Best Buys and mag-ingat po tayo palagi.